Good day po, I am Jenica Dibuan, and for this another video presentation is ipapakita ko naman po kung paano mag-installing, configuring Flask, Apache 2 at MySQL server. So, dito po is may makikita po tayong tatlong virtual machines. Ito yung Ubuntu, Jenica at Jaja. Yung naka-highlight po na Jaja sa bandang kanan, may makikita tayong details ng virtual machine tulad ng mga operating systems, OS ng virtual machines, like pati yung mga memory, display, storage, audio, network at iba pa. And why are this important? Dahil dito natin nakikita ang configuration ng ating virtual machine. Like, kumbaga po, ito yung specifications niya tulad like kung gaano po kalaki yung RAM ng ating PC at kung anong klaseng storage ang naka-attach at kung anong network adapter ang gamit din nito. So, mahalaga po ang pag-check ng mga details natin bago po natin i-run yung ating virtual machines, no? Kasi for example, kulang ang RAM or mali ang settings, baka kaya if ever na ganun, baka hindi po mag-boot ng maayos ang system natin. Kaya bago tayo magpatuloy, tine-check po muna natin sila lahat. So, in short po, bago po tayo mag-start ng virtual machine, dapat alam po natin ang current setup at siguraduhin na naka-configure po properly at para po walang magang problema or errors kapag po igagamitin natin to. So, for this part naman po, yung boosting process ng VirtualBox natin ay lumalabas po kapag pinaparan natin yung virtual machines. Ito yung stage kung saan ini-initialize ng system lahat ng components para maging ready gamitin. Para lang itong pag-start ng physical computer. Pero dito po yung virtual environment po naman yung ating ginagamit. Mahalaga po ito kasi yung transition point mula configuration and setup papunta sa actual na paggamit ng ating virtual machine. So, dito officially nag-uumpisa gumana ang system sa loob po ng ating virtual. So, makikita po natin ang paggamit ng Linux terminal para mag-install po tayo ng SSH or Secure Shell. Yung komandang sudo apt install open SSH server ay ginagamit po para ma-install ang SSH. Pagkatapos, tina-check up natin gamitin ang systemctl status SSH kung active ba siya. Dito makikita na sa huli ay naging active yung or running po yung ating SSH service. And bakit mahalaga po ito? Dahil once naka-enable ang SSH, pwede na po tayong gumamit ng remote access sa virtual machine. Ibig sabihin, kahit wala tayo sa mismong device, makakapag-control pa rin tayo ng system securely. At po, pupunta po tayo sa ating virtual studio code and hahanapin po natin dyan yung ating SSH. And then, pipindutin po natin yung connect to host and then pipindutin po natin yung add plus new SSH card. And then, i-type po lang po natin yung username natin na Jaja. And idadagdag po natin dito yung ating IP address na 192.168.100.1. So, ayan, nag-add new tab po siya. And then, pipindutin po natin dito yung Linux. And then, continue. Then, nilalagay po natin yung password. So, dito po sa ating Virtual Studio Code is mag-new terminal po tayo. And then, we will just gonna type the IP config. And then, dito naman po, pinapakita na naka-open yung Visual Studio Code para lang siyang app kung saan ka nagsusulat ng codes, kung saan nasa loob po nila yung folder yung tinatawag na my_plus_app. Ibig sabihin po, dito nakalagay lahat ng files ng project mo. May lumabas din sa welcome page ng GitHub Copilot na parang assistant na tumutulong magsulat ng code. And then, after that, nagbukas ulit yung Visual Studio Code. Per this time, parang nag-ready siya para kumonekta sa isang server. Para lang itong ibang computer na gusto mong pasukan para doon magawin i-run yung project mo. And humihingi rin po ito ng password yung system na to para lang siyang normal na login na kailangan mo ng password para makapasok at control yung server. And then, after mo ilagay, mako-connect na siya at doon mo na magagamit yung project na gagawin mo. And then, naka-open na yung Visual Studio Code. Dito nyo rin bubuksan yung folder na may pangalan na my_flask.app. Ibig sabihin ito yung project folder po kung saan po natin ilalagay yung mga files na gagawin natin na systems or sa websites gamit yung Flask. So, habang nag-load po yung folder, and then after that, may makikita tayo na magre-refresh yung VS Code po natin. Kasi mag-set up po dito yung connection papunta sa isang remote server. And para lang po itong ibang computer na gusto mong pasukin gamit yung ibang laptop or yung laptop mo. And dito po yung SSH connection. Para magla-login ka sa ibang computer gamit yung VS Code para doon ka po mag-work or gumawa ng mga projects or activities. And then, after po lumabas yung box na humihingi ng password, and normal lang po ito, no? Kasi para po mag-connect po tayo sa ating server.
So, para po maka-login ka, hinihingi lang po talaga yung password. Siyempre, paano ako mag-login kung walang password, di ba? Para lang po, ito po is para lang siyang simple login na wherein hinihingi yung password para to make sure na ikaw po yung mag-access doon. And kapag yun, nalagin nyo na po, makakapasok ka na, mabubuksan yung project or activities mo doon sa remote computer. And sa baba po ng screen, makikita mo rin yung status na sabing nagsaset up na siya for connection. And so, nag-create tayo ng Python file na tinatawag natin app.py gamit yung dash command sa terminal. And then, kapag ginawa po kasi natin ito, automatic na mag-a-appear yung file sa Explorer. And then, simulan na po natin isulat yung pinakasimple ang Flask app. Nag-import po muna tayo ng Flask, gumawa ng instance ng app, tapos nag-define tayo ng route para sa ating homepage. And ang laman ng homepage natin ay simple. Yung message na nagsasabi, hello Chacha, you are running Flask on Apache. Ito nga po pala yung lalabas kapag once na in-open natin yung web application sa browser. And yung purpose naman po ng slash po dito is para i-handle yung main page or yung root URL ng site. And sa dulo ng file, maglalagay po tayo ng if underscore name underscore squad underscore main underscore condition na ang ibig sabihin kung ni-run mo directly yung script, then in-start siya ng Flask development server. Then sa terminal, nirun natin yung app gamit ang Python version 3 app.py. And makikita sa output na sinasabi na server na gumagana na siya sa HTTP 127.20.0.0 times 5,000, which means locally tumakbo na yung web application natin. May warning din na lumabas. A reminder lang na dev mode pa lang ito. Hindi pa ito pang production kaya hindi pa siya ideal for live or public websites. Tapos makikita mo rin siya sa lower right corner ng VS Code na may lumabas sa notification, which says that running na app support 5,000 at pwede na po natin siyang i-preview sa ating browser. So, dito po is makikita po natin na yung ating VS Code is naka-open at connected na po siyang sa ating server. Gamit po yung ating SSH. So, for this, yung una po natin tinype na command is sudo chown r super user /var/www/my_flask_app. So, ano nga ba yung purpose nun? So, yung purpose nito is para ibigay sa akin yung ownership ng project folder. Kapag kasi hindi ako owner ng folder, madalas nagkakaroon ng permission errors. So, by doing this command, magiging akin yung buong my_flask_app folder, pati lahat ng files na nasa loob nito. Kaya, tinitingnan siya ng password since gumamit ako ng sudo, which means admin rights. So, after ko maayos yung permissions, sunod is yung gumawa ko ng virtual environment gamit ang Python. So, ginawa ko yun by typing Python 3 venv or virtual environment. Ang virtual environment po kasi is parang siyang hiwalay ng workspace. Pero lahat ng kailangan ng project ng package, dito lang siya malalagay at hindi hahalo sa ibang projects. Then, inactivate ko rin po yung source venv/bin/activate. Then, makikita nyo na nagbago yung prompt na may venv. Sa may unahan, ibig sabihin naka-activate na ako sa environment na to. And then, nag-install ako ng Flash gamit ang pip install Flash. Ito yung framework na gagamitin natin para makagawa tayo ng ating web application. So, and ginawa natin dito is inayos yung folder permission, and then pangalawa gumawa ng inactivate ng virtual machine environment. Tapos yung lastly is nag-install tayo ng Flask. Ito yung mga basic setup bago tayo magsimula sa actual coding ng Flask app. So, ito pa po pala, gumamit rin tayo ng pip para install yung Flask at mga kakailanganin nitong libraries. Tapos check rin po natin properly na na-install gamit yung command pip show plus. Basically, ito po yung step bago nga po tayo magsimula gumamit ng web app gamit ang Flask. Oh, okay. So, after ma-install yung MySQL server at ma-require yung mga packages, ang susunod naman na gagawin natin is i-secure yung installation. So, dito sa terminal natin, type natin yung command na sudo MySQL_servers_ installation. Yung purpose po nito is command is to set up yung command options ni MySQL, lalo na kasi fresh install pa lang siya. So, kasi kaka-install pa lang natin siya. Once na nirun po natin yan, may lalabas po na step-by-step prompts kung saan pwede po nating mag-set ng mga strong root passwords, and i-remove po yung mga anonymous users, disable yung remote login ng root user, i-delete yung test database ng default, at i-reload po natin yung privilege tables para po ma-apply lahat ng mga changes. So, sinisigurado natin dito na walang butas yung mga settings na pwede ma-abuse, especially kung ilalagay natin to sa live server later on. And sa mga prompts po na ito, usually, ang safest na sagot is for yes lang para clean agad yung setup ng database natin. So, ginagawa po natin sa habang bukas pa rin po yung app.py is yung simple Flash app natin. Makikita nyo na andyan pa rin yung hello Jaja na message.
And so, ayun, habang naka-open yung VS Code natin, pumunta tayo sa terminal kasi doon natin i-run yung mga database command. And yung unang command na tinype natin is yung sudo mysql. And ibig sabihin po nito, gusto natin mag-login sa ating mysql bilang admin or super user. Kaya may sudo sa unahan kasi para nagbibigay tayo ng permission sa sarili ko na magkaroon ng full access or control sa lahat ng gagawin sa loob ng MySQL. Kung hindi natin gagamitin yung sudo, baka limited lang yung ating mga access doon. And once na nakapasok tayo sa loob, syempre kailangan muna natin i-check kung ano ba yung mga existing databases. So yung command na type natin na show database ay ginawa nito para nag-list down siya ng mga nakasave na database sa server, and doon makikita yung mga default kaya na information, schema, MySQL, performance underscore schema at SYS. Important na i-check ito kasi baka may mga na-create ako na database na kapantagahan ng gagawin ko. And since wala pa yung mga kailangan ko, gumawa na ako ng panibagong database gamit yung command na create database flask.db. And yung purpose naman po nito is mag-set up ng bagong storage space kung saan pwedeng pumasok yung mga tables at data na eventually gagamitin ng ating Flask app. So yung flow po dito is importante step by step para pumasok sa MySQL as admins na para po ma-fully access. And then i-check po nito yung existing database para sure na environment, and lastly gagawin ng database gamitin specifically for Flask project. So, dito po is makikita natin yung file na tinatawag na myflaskapp.wsgi. Important file po ito kasi siya po yung bridge or connector ng ating Flask application papunta kay Apache server gamit po yung mod_wsgi. And kung titingnan po yung laman, nag-import muna siya ng login, SYS at OS modules. Tapos ina-add niya yung project directory sa sys.path para alam na server kung saan hahanapin yung ating application files. And nakasulat po rito sa import apps application. And ibig sabihin po dito nagfe-fetch yung Flash app na ipapasa pa natin kay Apache para ma-serve siya bilang web application. And then makikita rin po natin dito sa terminal na nakaraan na yung Apache 2 service. And active po siya na tumatakbo. So ibig sabihin po successfully na na-set up ng tama yung server. Ready na siya mag-handle request galing sa browser. Ito po yung WSGI file ang nagiging tulay, bridge, para tumakbo ng maayos yung Flask app under po ng ating Apache 2. Thank you.